Isang mapagpahalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the second topic for this series. And bago po ako magsimula, I just want to greet you all a Merry Christmas and advance Happy New Year. So our scripture is all about Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem Ephrathah, thought you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will the rule over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay isang propesiya tungkol sa Mesayas na nagmumula sa maliit at tila walang halagang bayan ng Bethlehem. So, pinapakita nito ang kababaang loob ng kanyang pinagmulan at ang kanyang walang hanggang kalikasan na magkatawang tao upang maghari bilang tagapagligtas ng mundo. So, dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Messiah uses the insignificant. So, ang Diyos natin ay pumipili ng mga bagay at taong mababa sa paningin ng mundo upang ipakita ang kanyang kawalatian. So, ang Bethlehem, bagamat maliit, ay naging lugar ng kapanganakan ito ng hari ng mga hari. So, second is the Messiah displays utmost humility. So, si Jesus ay isinilang hindi sa karangyaan, kundi sa kababaang loob. So, pinapakita na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kababaang loob. Third is the Messiah is eternal, wrapped in immortal. So, bagamat walang hanggan at makapangyarihan, pinili ni Kristo na magkatawang tao upang aputin tayo at ipakita ang kanyang pag-ibig. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is believe that is Christ, you are significant. So, kahit gaano man tayo kaliit o kawalang halaga, ang tingin mo sa iyong sarili is tandaan natin na ikaw at ako, tayo ay mahalaga kay Kristo. So, ang kanyang pagmamahal ang nagbibigay ng tunay na halaga sa atin. So, second is follow Jesus' humble leadership. So, dapat tinutularan natin yung kababaang loob ni Jesus sa ating pakikitungo sa iba. So, maglingkod ng may pagmamahal at walang pagmamataas. So, last application is wrap yourself with Christ's humility. So, dapat natin isabuhay ang ugali ni Kristo, mahinahon, mapagpakumbaba at mapagmahal. So, sa bawat kilos, ipakita ang kababahang loob na nagbibigay luwalhati sa ating mahal na Diyos. So, ngayon nadako na tayo sa ating discussion, which is our last part. And our discussion talks about how can you practically wrap yourself with Christ's humility. Para sa akin is maaari nating balutin ang ating sarili sa kababaang loob ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit sa iba, paglilingkod na walang hinihinging kapalit at pagpapasakop sa kalooban ng ating mahal na Diyos. So, sa pakikipagrelasyon is dapat natin unahin ang kapakanan ng iba at tanggapin ang mga pagkakamali na may bukas na puso. So, ngayon, let's pray po. Panginoon, salamat sa iyong halimbawa ng kababaang loob. Lord God, tulungan mo kaming tularan ng iyong pagpakumbaba sa aming pakikitungo sa iba. Lord God, naway makita nila ang iyong pag-ibig at kawalhatian sa aming mga salita at gawa. Lord God, gamitin mo kami upang maipahayag ang iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.